Yung lesson today is bar chords. Ituturo ko sa inyo yung 5 bar chords na madalas ginagamit sa mga kanta. Tapos magtuturo ko sa inyong technique para lahat ng string mapatunog natin ng ayos. Parang ganito. So yung 5 bar chord na ituturo ko sa inyo is una is yung F, tapos F sharp minor, tapos B, tapos B minor, tapos C sharp minor. Yun yung 5 bar chords na madalas ginagamit sa karamihan ng mga kanta. Simulan natin dun sa F. Para matutunan natin kung paano gawin yung F, kailangan bumalik tayo dun sa chord shape ng E major. Ayan, E major. Kung natatandaan nyo, ganito yung chord pattern niya. So dito sa E major, may konting adjustment lang tayo na gagawin. Same chord pattern, pero different fingers yung gagamitin natin para ma-fret sila. So si index finger, tanggalin muna natin. Si middle finger, lagay natin sa first fret ng 3rd string. Tapos si ring finger, lagay natin sa 2nd fret ng 5th string. Then si pinky, lagay natin sa 2nd fret ng 4th string. So E major pa din siya, di ba? Ngayon, iusod natin yan ng isang fret pa kanan or pataas. So lalagay natin dito. So si middle finger, nasa 2nd fret na ng 3rd string. Si ring finger at si pinky, nasa 3rd fret na ng 5th and 4th string. Okay, sanayin nyo muna yung daliri nyo kung hindi pa sanay. So ganyan dapat yung itsura niya. Okay, pangit pa yung tunog kasi hindi pa buo yung chord natin. So para mabuo yung F, si index finger, gawin natin nakaganito. Nakalapat siya sa first fret ng lahat ng string. So ganyan po yung F. Okay, galing E, inusod lang natin, tapos nilagyan natin ng bar. Ang ginagawa kasi ng bar chord, inuusod lang natin yung nut. Since hindi natin mauusod yung nut, ang ginagamit natin na bagong nut is yung index finger natin or yung bagong bar. Diba? E-shape chord, and usod natin. Since inusod natin yan, iusod din natin yung nut pero hindi mauusod. So gamitin natin yung index finger natin. So meron na tayong F. Ganito dapat yung tunog ng F. So paano naman natin mapapatunog ng ayos yung F? Siguro hindi yan agad tutunog lalo na't hindi pa sanay lahat ng daliri nyo sa ganyang posisyon. Itong tatlong to, madali yan ma-practice. Talagang didiinan nyo lang yan eh. Diba? Mapapatunog natin yan agad yung tatlong string. Ang mahirap is yung 6th, 2nd, and 1st string. Kasi binabar siya or yung index finger natin yung nagpapatunog sa kanya. So tanggalin muna natin itong tatlo. Gamitin muna natin yung index finger natin. So ang technique dyan, para mapatunog nyo ng ayos, is yung index finger natin, dapat hindi siya naka-flat or hindi siya naka-diretsyong ganyan. Ang gagawin nyo, ididikit nyo siya dito sa may fret line, pero wag over. Dikit na dikit lang, as in katabing-katabi lang. Tapos, hindi siya flat na flat, medyo naka-tilt siya. Ganyan. So, ito yung flat, diba? So, igigilid nyo siya ng ganyan. So, dapat lahat ng string tutunog sa pag-bar nyo pa lang ng ganyan. Okay? Medyo mahirap yan sa una kasi siguro wala pang kalyo yung ganito ng daliri nyo. Tapos yung muscle ng kamay hindi pa masyadong buo. So practice nyo lang yan na nakaganyan. Matagal, siguro mga 5 seconds tapos rest. 5 seconds ulit tapos rest. So habang nakatipa yung daliri natin, pluck nyo isa-isa yung string. Kailangan tumutunog. Kapag tumutunog na ng matagal, ibalik nyo yung chord pattern ng buo. So, ganyan. Mapapansin nyo din dyan, yung daliri ko is hindi naka-straight na ganyan, di ba? Medyo nakagilid. Kasi nakakatulong dyan yung buong braso natin. Hindi lang basta yung daliri or yung kamay natin yung pumipindot dun sa string. Kailangan tumutulong din yung braso. Lalo na't acoustic, medyo mahirap talagang i-bar chord ang acoustic. No? So, kapag nakaganyan, medyo gamitan nyo din ng braso. Kapag ginamitin nyo kasi ng braso yan, yung kamay nyo, natural na medyo gigilid pa ganito. Isa pang technique na pwede nyo gawin para mapatunog lahat ng string sa bar chord is nakikita nyo tong ganito ng index finger, yung buto na part, diba? May butong part dyan. Idikit nyo yan sa first string. Dito, itapat nyo doon. Tapos, igilid nyo yung kaninang tinuro ko, nakagilid. So, dapat yan, lahat ng string tutunog. Kasi mahirap patunogin yung first string tsaka yung second string. Kapag dito nyo nilagay yung first string tapos malapit yung second string dyan, sure yan,
tutunog. Ang gagawin nyo na lang dyan, ilalagay nyo yung ibang daliri nyo. Tapos lahat ng string, i-adjust nyo lang, lahat ng string dapat tutunog na. So meron na tayong F. Next naman is yung F sharp minor. So ganyan. So yung F sharp minor is galing siya sa E minor na chord shape, 'di ba? Ito yung E major, tapos ginawa natin ganyan, tapos inusod natin F. So kung ganyan yung E major na ginamit natin kanina, yung E minor kung natatandaan nyo, is tatanggalin nyo lang yung pagkakatipa or pagkaka-fret dito sa first fret ng third string. So meron na tayong E minor. Yung E minor na gagawin natin, kapag inusod natin, F minor. Pag inusod pa natin, ito yung madalas na ginagamit na bar chord or isa sa mga madalas ginagamit na bar chord, F sharp minor. Kapag ganyan, F sharp major. Kapag tinanggal natin to, F sharp minor. Ngayon, yung minor version or yung minor chord ng bar chord na ganyang shape is medyo mas mahirap compared sa major. So ito yung major, ito yung minor. Tinatanggal natin yung middle finger natin, di ba? Kasi ngayon, nadagdagan na yung string na papatunogin ng index finger nyo. Nadagdagan ng third string. Ba kanina, first, second, and sixth lang. Ngayon, first, second, third, saka sixth. So since wala nang ginagawa si middle finger natin, pwede natin gawin dyan is pangtulong siya sa pang-flat nitong index. So nakapansin nyo kanina, yung F sharp minor ko, ganyan yung ginawa ko sa daliri. Yung ginagawa ng middle finger ko is tinutulak siya. No, tinutulak yung index finger ko para ma-flat lahat ng string. So ito yung F major. Kapag ginawa ko to, pwede na tayong gumawa ng F sharp minor. So practicein nyo lang muna yung F major, tapos yung F sharp minor. So practicein nyo muna ng index lang, so sa may first fret, tapos dito naman para sa F sharp minor natin. Tapos tsaka nyo ilagay yung tatlong daliri, 'di ba? Or kapag F sharp minor, dalawa lang, 'di ba? Nakaganyan. Okay? Pero sa ngayon, mayroon na tayong F or F major tsaka yung F sharp minor. Next naman is yung B. So para matutunan natin yung B or para magawa natin yung B, kailangan naman nating bumalik sa A major. Ayan, 'di ba? Ganyan yung A major na tinuro ko dun sa lesson 5. So ganyan, A major. Tulad nung ginawa natin sa E major kanina, nag-adjust tayo ng daliri. Gagamitin na natin dito si pinky. So si index finger, tanggalin nyo ulit. Iangat nyo si middle finger sa second fret ng fourth string. Si ring finger, lagay nyo sa second fret ng third string. Si pinky, lagay nyo sa second fret ng second string. So ganyan na yung gagawin nating A. Ngayon, para makuha natin yung B, iusod natin tong A na to ng dalawang fret. So, 1, 2. Tapos, itong index finger, gagawin nating nut nitong A. So, ibabar natin yung first, second, third, fourth, and fifth string. So, kung matatandaan nyo, yung A natin before is nakamute si sixth string. So, ibig sabihin, hindi natin dapat to ginagalaw or hindi natin finefret yung sixth string. Hindi natin siya papatunogin. So, ang gagawin natin, so balik natin dyan, yung bar natin hanggang fifth lang. Tapos, medyo idikit nyo lang yung dulo ng index finger nyo dun sa may sixth. Para kapag natamaan yung sixth, muted siya, di ba? Dead note. Okay lang matamaan kapag nagsa-strum kasi hindi siya tutunog. So, nakamute na siya. So, ito yung tutunog, yung bass note ng B. Okay? So, ganyan po yung B natin. So, galing A, usod lang natin ang dalawang fret, 1, 2, tapos i-bar natin yung second fret ng mga string. Ang tunog niya, dapat, is ganito. So, mas madali itong bar chord na to kaysa sa F. Kasi yung pinapatunog lang ng bar nyo dito is dalawang string lang. Yung fifth string, tsaka yung first string. So, ito kasi madali lang yan. 1, 2, 3, di ba? Tapos ito lang papatunogin, yung fifth and yung first string sa index finger nyo. So, dapat tumunog yan ng ganito. So, papansin nyo, dun sa ibang video ko, kapag nag-BB ako, hindi ganyan yung itsura. Ganito. So, nakabar din yung fourth, third, and second string gamit yung
ring finger ko, tapos naka-bar yung likod. Tapos ang pang-mute ko dito sa 6th string is yung middle finger. Para sa akin kasi mas madali yan. Sa ngayon, kapag beginner, ganito muna yung gawin nyo kasi baka hindi pa kayo masanay ng ganyan. Okay? So, ganyan muna yung B natin. Next naman is yung B minor. So, ito. So, yung B minor, galing siya sa shape na A minor. Diba? Yung F sharp minor kanina, galing sa E minor. Ayan. So, ganun din sa B minor. Manggagaling siya sa A minor. So, parang sa A major, i-adjust lang natin yung daliri na ginagamit. So, tanggalin ulit natin si index finger. Si middle, lagay natin dun sa first fret ng second string. Si ring finger, lagay natin sa second fret ng fourth string. Tapos, si pinky, lagay natin sa second fret ng third string. So, ganyan na yung A minor. So, tatandaan nyo kanina, yung B, para siyang A na inusod natin ng dalawang fret. So, ganun din yung B minor. So, galing A minor, usod natin ang dalawang fret. 1, 2. So, si middle finger, nasa third fret na ng second string. Si ring finger tsaka si pinky, nasa fourth fret na ng fourth and third string. Tapos, yung index finger natin, ipa-flat lang natin dyan or ibabar natin yung second fret. So, meron na tayong B minor. Na ganito yung tunog. So, yung first string, lagay lang natin dun sa may taas ng buto. So, dito. Ayan. Tapos, lagay nyo na yung tatlong daliri nyo. So, meron tayong B minor. So far, meron na tayong F. Meron na tayong F sharp minor. Meron na tayong B. Tapos, meron tayong B minor. Yung last is C sharp minor. So, yung C sharp minor, galing din yun actually sa A minor na shape. Diba? Tapos, lagyan natin sa B minor. Tapos, naging B minor. Yung C sharp minor, iusod lang natin tong B minor ng dalawang fret. So, usod natin ang dalawang fret. 1, 2. Okay? So, yung bar natin, nasa 4th fret na ng gitara. Yung middle finger natin, nasa 5th fret ng second string. Yung ring finger sa yung pinky, nasa 6th fret na ng 4th and 3rd string. So, yan po yung C sharp minor. Yung tunog niya, practicein nyo lang yung pagbabar. Sa una talaga, medyo mahirap. Basta wag na wag kayong gagamit ng mga shortcut. Diba? So, ito yung shortcut ng F. Diba? Para tumunog daw itong apat. 1, 2, 3, 4. Shortcut ng F. Tapos, shortcut ng F sharp minor. Ganyan. Diba? Kasi binabar na lang to, hindi nakasama to. Shortcut ng B. Ganyan. Shortcut ng B minor. Shortcut ng C sharp minor. Sa ngayon, wag nyo munang gawin. Kasi, the more na ginagawa nyo yan, naiiwasan nyo yung tamang bar chord, di ba? Iniiwasan nyo siya ng intentional. Kapag iniiwasan nyo yan, hindi nyo siya napapractice. Okay lang na tumunog ng medyo pangit sa una. Kasi nagpa-practice kayo eh. Kasi nag-aaral kayo mag-gitara pa lang eh. Di ba? Pero wag na wag nyo siyang iiwasan. Kasi kapag iniiwasan natin siya, yung mga daliri natin, hindi nabubuo yung tamang kalyo, tsaka yung tamang muscle. Kailangan lagi natin siyang ginagawa. Kahit pangit yung tunog. Yung kamay nyo na yung mag-a-adjust. No? Sa una talaga medyo pangit, pero okay lang yon. Ganun talaga sa pagigitara. Next time ulit.